Huo Nanfang, aking minamahal na ikalawang kuya. Isang baso ng alak na pampag-ibig, isang mababang alipin na kaya ka pang magpakabaliw. Walang sabi, tunay ng itinuturing na basura ng lahat. Nais makipag-alyansa sa pamilyang Lin para agawin ang aking ari-arian, ni hindi ako ang lehitimong ate, tinanong. Ang palabas na pakikipagtagpo sa mababang alipin na ito. Tingnan natin ang magiging wakas mo. Naku! Anong nangyayari? Nakapunta ako sa ibang mundo. Nalipat ako sa loob ng nobela. Kaninang, hindi ba ako nasa aking opisina? Nagsusulat ba ako sa opisina para tapusin ang manuskripto? Sino tong lalaki? Mukhang, parang kanina, natulog ako kasama niya. Tangshin, paano ka umakyat sa sahigaan ni Huo Nanfeng? Huo Nanfeng. Hindi ba siya ang male lead sa nobela ko? Eiko, isang sikat na web novelist. Sandali. Tinawag niya akong Tangshin. Ginagamit ni Huo Yunyan, ang lehitimong ate ng bida, isang expendable na babaeng ginagamit para agawin ang mana. Diyos ko! Ayon sa nobela, si Tangshin ay malapit nang nahuli si Huo Yunyan na may kalaguyo sa kama. Tapos, dahil sa galit ni Huo Laoye ibinenta sa brothel, nagsimula ang kanyang malungkot na kapalaran. Saklolo! 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 Ano? Para makuha ang mana, si Huo Yunyan pinlano niyang itong aliping babae ang umakyat sa kama. Kuwang narinig ko, baka ito ang tinig ng puso niya? Hindi pwede. Hindi ako papayag na mamakita ni na Huo Laoye at nang binibini. Tapos, patay na ako. Huo Nanfeng, buksan mo ang pintuan. Buksan mo o papasok na kami. Tatay! Halika, Rito. Tingnan mo. Anong nangyayari? Ikaw, Tingnan mo to. ito. Ay naku, delikado na. Si Huo Laoye, para kay Huo Nanfeng, aalisin ang mga hadlang. Ibebenta ako sa brothel. Maging biktima sa kwento. Walang hiya kang babae. Huo Nanfeng, ikaw. Kakakasal mo lang sa pamilyang Lin sa isang kisap mata. Parang nakakasama siya sa mababang alipin na yan. Kung kumalat to sa pamilyang Lin, paano ka pa makakapagpakasal? Ano na ang mangyayari sa negosyo ng pamilyang Huo at Lin? Paano namin itutuloy ang transaksyon? Huo Laoye. Kung bumaba pa ang posisyon ni Huo Nanfeng at handa siyang makipagtulog sa mababang alipin na to, mas mabuti siguro gawing konkubina na lang natin siya. Ano sa tingin ninyo? Hindi pwede. Hinding-hindi papapasukin ang mababang alipin na to sa pamilyang Huo. Tauriang. Nariang. Ibenta ninyo ang mababang alipin na to sa brothel. Huwag na siyang makakakuha ng kapatawaran kailanman. Huo Laoye, isipin mo rin ang tungkol sa panganay, ama. Huo Yunyan, tagdag ka. Malapit mo nang maprotektahan ang iyong sarili. Talagang ibebenta siya ng ama sa brothel. Baka siya may kakayahang makita ang hinaharap? Huo Laoye, nagkamali po ako. Magkakasundo po kami ni ikalawang ginoong Huo Nanfeng. Hindi ko po hinihingi ang titulo. Ang hinihiling ko lang ay maging konkubinang katulong. Konkubinang katulong. Walang hiya na lalaki kanina, pa siya nagpatamasa sa akin. Ngayon, tititigan niya lang habang isinusuko ako papunta sa brothel? Gago, ipapadala mo ako sa brothel. Sabihin ko sa kahit sino, matangkad ka nga pero maliit ang alat mo. Maganda sa tingin pero walang silbi. Ikaw. Sandali. Laoye, kung papasukin ninyo siya sa brothel, baka magkalat siya ng tsismis sa lahat. Mas mabuti pang panatilihin siya sa tabi ko at bantayan para hindi makaapekto sa kasal ng pamilyang Huo at Lin. Ayun. Sige na nga. Pansamantala mong hayaan siyang manatili, maging isang konkubina sa bahay. Huo Nanfeng, tingnan natin. Mas mabuti nga na manatili siya. Gusto kong marinig ano ba talaga ang alam niya. Tangshin, salamat sa pagliligtas, ikalawang Gino.
Tangshin, mula ngayon maglilingkod ako ng mabuti sa ikalawang Ginoo. Hindi na kailangan. Basta huwag kang magkalat ng salita. Sabihin mo ang tungkol sa nangyari ngayon. Ikalawang Ginoo sigurado, gutom ka na. Tangshin ang magbibigay sa'yo. Kumuha ka ng pagkain at kainin mo. Hindi ako gutom. Panggalawang Ginoong Huo Nanfeng. Uhaw ka na siguro. Hindi ako nauuhaw. Bakit ang dumi ng hurno na to? Ipapahid ko ng maayos para sa'yo. Gusto ko makita. Anong paandar meron ka? Uminom ka kung gusto mo. Kung hindi dahil sa sinagip mo ako, hindi na kita aayusin. Kailangan kong mag-isip ng paraan makaligtas. Tapos tingnan kung paano ako makakabalik sa modernong panahon. Tiyak na nag-iisip siya. Ho Nanfeng, bakit hindi ko naririnig ang puso niya na yon? May Mali, mababawi ng mga kontrabida ang pamilyang Huo, lahat ay mabubuwal. Huo Nanfeng. Hindi ko kayang titigan lang habang papalapit ka sa kapahamakan. Kasalanan ng tanga kong amo na pinilit akong ayusin ang madilim na wakas na to. Ano nangyayari? Bakit wala akong naririnig? Ngayon ako, bahagi rin naman ako ng pamilyang Huo dahil nandito ako. Kailangan kong baguhin ang daloy ng kwento para maprotektahan ang sarili ko. Protektahan si Huo Nanfeng. Ano nga ba ang iniisip niya? Dati, pagkatapos kaming magmalapitan, naririnig ko ang mga iniisip niya. Ba't parang may takdang oras lang itong gumagana? Kaya susubukan ko na lang ulit. Talagang swak na lalaki ang aking bida. 19 lang nagwapong lalaki yan. Tignan mo ang magaling niyang hugis katawan at ang tingin na parang lobo. Sandali. Pakagawin niya ulit yan. Panggalawang Ginoo. Masarap man, huwag magpakabusog. Magpigil ka naman. Hindi ba kanina humihingi kayo habang nakaluhod na maging pansilid kong alila? Bibigyan ko kayo ng healing nyo. Ang kapusukan ng katawan. Parang panaginip ang nararamdaman ko. Talo na ako. Tangshin, malulunod ka na sa damdamin. Tunay nga, pag magkahiwalang kami ng balat, maririnig ko ang mga bulong ng puso niya. Paano ba ang dapat kong ipakita? Mahiya? O ipakita na nag-enjoy ako? O kagatin ko lang ng malalim? May gawain pa ang Gino. Tama muna tayo ngayon. Pakiusap, turuan mo akong magbihis. Opo. Walang kamay ba kayo? Ipinapahirap pa sa iba ang pagtalikod ng sinturon. Isang tao lang ako mula sa modernong panahon. Hindi ko nga alam kung paano itali. Makakapangahas kang mag-insulto sa harap ko. Tagal mo na ring naglilingkod sa akin. Hindi mo pa nga alam Italian sinturon. Gusto mo bang mapabilisan? Tangshin, sinasadya mo ba ito? Pasensya na po, ikalawang Ginoong Huo. Buti na lang at hindi nabasag. Ang jade na ito ay mula sa ina ng ikalawang Ginoong Huo at ipinasa sa kanya bilang paalala. At ito ang pinakamahalagang bagay niya. Halos mawala na ang buhay ko. Paano niya nalaman yan? Ang tinagmulan ng pendant na ito? Sino ka ba talaga? Ikalawang Ginoong Huo, ako po ang inyong personal na tagapag-alaga, si Tangshin po. Ikalawang Ginoong Huo, humihingi po sila Oye ng inyong pagpunta. Sabihin niyo po kay Laoye, pupunta ako agad. Opo. Humihingi po si Huo Laoye ng ikalawang Ginoo. Tama, araw na yang na yon. Bibigyan ng opisyal ang pamilyang Huo ng kontrata sa ginseng. Naniniwala si Huo Laoye sa masamang payo ng kontrabida. Palitan ng ginseng at maaalala ng opisyal. Kukulongin si Huo Laoye. Agawin ng kontrabida ang yaman ng pamilyang Huo at ipapatapon ang pamilya. Paano ko ito isasabi kay Huo Nanfeng? Ang mga hula niya dati, nangyari na nga. Hindi naman totoo ito, di ba? Magbihis ka, sumama ka sa akin. Sasama rin ako. Bakit, ayaw ka? Gusto ko. Tara ako. Na hindi ka naman masyadong tanga. Dalhin mo ako. Maliligtas ang pamilya ninyo. Tumawa ka na sa sarili mo. Tinawag ko kayong lahat na yon. May isang mahalagang bagay. Kailangang pag-usapan natin. Laoye, sige po. Sabihin niyo lang ang iyong manugang ay gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Ito yung nasa original na nobela ang malaking kontrabida na sumira sa pamilyang Huo ang manugang ng pamilyang Huo, Chen Shiming. Laoye! Usaping negosyo ito. Walang bagay na hindi kayang gawin ni Chen Shiming. Isang mapanlin lang na babaeng akala niyang talino. Ibebenta lahat ang pamilya dahil sa taksil na asawa at siya pa ang nagbibilang ng pera.
Mga order ng militar mula sa gobyerno. Pinagpababa na ng husto ang presyo. Lalo na may isang halamang gamot, ginseng, talagang napakahalaga. Tama nga, nahulaan niya. Hindi ba talaga bang nakikita niya ang hinaharap? Kung tatanggapin natin ang order na to, Pamilyang Huo, hindi ba talagang lugi tayo ng malaki? Sunod, gagawin ni Chen Shiming na ipapayo niyang palitan ang dangshan ng ginseng. Simula noon, sisimulan niya ang pagkuha sa pamilyang Huo, ang layunin niyang kunin ang yaman ng pamilya. Laoy. Ang iyong bayaw ay nagsasabi, bihira raw ang ginseng, ngunit pareho ang bisang dangshan at ginseng. Parehong nagpapalakas ng tiyan. At baga, nagpapalusog ng dugo at tumutulong mag-hydrate. Kung gagamitin ang dangshan bilang kapalit ng ginseng, ang order na ito para sa pamilyang Huo, hindi ba? Tulad nga ng sinabi ni Tang Xin. Oh, Laoye. Tingnan ninyo, matalino pa rin si Chen Shiming. Hindi ba siya matalino? Pag kinuha ni Chen Shiming ang kayamanan ng pamilyang Huo, ang una niyang gagawin ay iwalang bisa ka, Laoye. At pagkakasalan ang kanyang hinihintay na si Ye Meinyang. Ang tanga nitong babae, ibinanta pa siya pero nagbibilang ng pera para sa iba. Ganyan ang utak niya. Nag-aakala siyang bida sa kontrabida. Para ka lang sa tanga, naghahanap ng ina. Totally tanga talaga. Huo Nanfeng, anong tingin mo rito? Yung mga opisyal naman, araw-araw silang nakikitumo sa ginseng. Pagtingin lang nila, malalaman agad ang tunay at peke. Pagdating ng panahon kapag may imbestigahan ng mga autoridad ang buong pamilya namin, ay magkakasama ng maayos at makapiling ang aming lola dakila. Wow! Aba, may utak pala si Huo Nanfeng. Nabigla ko. Ito na ang tunay na leading man ko. Huo Nanfeng! Ang negosyo ng pamilya Gu, hindi ka naman nabahiran kahit man lang. Hindi mo naiintindihan. Sa negosyo naman, hindi pwedeng sobrang istrikto. Tama na. Tama si Huo Nanfeng. Sa pamilyang Huo, sa negosyo namin ang pinakamahalaga ay reputasyon. Mula ngayon, huwag nang banggitin ang ganitong masamang ideya. Huwag nang pag-usapan pa. Naintindihan niyo ba kayo dalawa? Bilang manunggang, susunod ako sa sinabi ng aking binan. Huo Nanfeng, hindi pa rito nagtatapos. Hintayin mo. Makikita mo. Buong kwento nasa isip ko. Madali lang kitang manipulahin. Anong nangyari sa pangalawang Ginu? Kumusta? Hindi ba sobrang gwapo ako ngayon? Nakita mo ba yon? Nagiba ang tingin ng ama ko sa akin. Tiyak, tingin ng paghanga yan. Simula nang may memorya ako, hindi kailanman ako tinignan ng ganito ng tatay ko. Kung hindi dahil kay Huo Nanfeng, na napigilan siya agad na yon. Baka hindi pa nalalaman ni Chen Shiming kung paano niya sinisira ang pamilyang Huo. Ang dali ng pasya ni Huo Nanfeng, isang matalinong hakbang. Dapat ka nang pasalamatan. Hindi niya naman gustong kunin uli, di ba? Baka nga. Ikaw ang ipinadala ng langit bilang tagapag-alaga ng pamilyang Huo. Salamat, Tang Xin. May napapansin ba siya? Hindi ba masyadong nauna ang kanyang tuwa? Ayon sa orihinal na kwento, bukas lalabas ang orihinal na babaeng bida. Mawawala ang isip ni Huo Nanfeng dahil sa pekeng dalagang iyon. Talagang maliligaw ang isip niya. Susulod-suluran siya sa lahat. Ngayon ay niyayakap niya ako at nagpapakitang malalim ang damdamin. Hindi ako pwede ngayon. Sige na nga. Napapagod na ako. Palitanin ninyo ang damit ko. Opo. Kung bukas mahila ka ng mapanlinlang na babaeng yon at kukunin ang iyong kaluluwa, huwag mo na itong isipin kailanman na mahawakan man lang si ate. Ang init naman. Sana may humahampas ng pamaypay para sa akin. Hindi. Sandali. Yung tingin niya. Hindi yata ibig sabihin na gusto niya akong gumising para magpaspas ng pamaypay para sa kanya, no? Tang Xin.
Mainit ako. Paspasan mo ako ng pamaypay. Tunay nga, ano ang kinatatakutan? Dumadating. Ate, sobra akong gustong magmura ngayon. Sige. Gawin mo akong baka o kabayo kung yan ang gusto mo. Ikaw, ang sarap ng tulog mo naman. Ang amoy ng dugo e ait sa maraming lamok at insekto. Tingnan natin paano ka makakatulog dyan. At tingnan mo bukas kung paano ka tatayo. Pag nagkita ng malaking baboy ang maliit mong mahal, ako si Tangshin, kahit masaktan, babawi pa rin ako ng sobra sa kaaway. Sobrang dami ng lamok kagabi. Pakiramdam ko, parang ginawang pugad ng mga langgam ang mukha ko. Oo nga, grabe ang dami. Hindi namin sila maalis. Yuan ko anong klase ng insekto yan. Ang malas nila. Kinis, hala, puno ng kagat ang mukha ko. At siya pa, tumatawa. Bakit pa naman, nabutas na ang mukha ko? Tuloy pa rin ang pagtawa niya. Oh, alam ko na. Hindi siya tatawa ngayon. Mamaya, pag lumabas si Lin Xinyao, magkakaroon ng love at first sight si Huo Nanfang para sa kanya. Tapos araw-araw na silang magiging kapal ang dulot. Bilang punang babae ng pamilyang Huo, Laging akong inaapi. wala na akong pagkakataon. Ang saya-saya niyang ngumiti. Pag-ibig sa unang tingin, Lin Xinyao. Gusto kong makita. Kung matutupad ang hula mo. Siguro siya nga ang Lin Xinyao. Maganda naman talagang mukha. Sayang, may masamang intensyon siya. Aakitin si Huo Nanfeng para ubusin ang kayamanan ng pamilya. Magkakampi kay Huo Yunyan at sa kanyang asawa. At dahil doon, mamatay ang buong pamilyang Huo. Mag-ingat at daanan muna. Mag-ingat, mabubuhos yan. Hindi ba nagbago ang takbo ng kwento? Umalis ka, panggit. Pangit ako? Ako si Huo Nanfeng, ang pinakagwapong lalaki sa Timog Lungsod. Siyempre naman. Mukhang sumusunod pa rin ang kwento sa orihinal. Huo Nanfeng, ang bayani, ang nagligtas ng dalaga. At tuluyan niyang nakuha ang puso ni Lin Xinyao. Ikaw ba si Binibining Lin? Ako si Huo Nanfeng, ang ikalawang ginoo ng pamilyang Huo. Ang mukha ko, kagabi inatake ng kulisap. Pasensya na. Nabigla ba kita, Binibining Lin? Ah, so ikaw si Huo na binata. Kamakailan lang nagkamali ang aking mata. Hindi ko alam kung nasaktan kita kanina. Hayaan mo, masamasa kita ng kamay. Ah. Ay naku. Ang tusong babaeng ito, agad na nagaangkin. Mukhang ganito. Tinuturing niyo akong tinik sa mata, ha? Ito ang aking kasambahay. Tangshin, magpakilala ka na kay Lin Xinyao. Ah. Alipin, bumabati kay Lin Xinyao. Matagal ko nang narinig ang tungkol kay Lin Xinyao. Napakagandang wala ng kapantay. Ngayon nang makita, talagang parang pekeng dalaga. Walang pinagkaiba. Binibiro mo lang ako. Maliit na kapatid. Ikaw naman, napakaganda. Hindi ako papayag na magpatalo. Ay naku, kumakilabo talaga ang buong katawan ko. Ayokong manatili kahit isang segundo. Kung ayaw mong gulo, bakit hindi ka umiwas na lang? Pangalawang ginoong Huo. Bihira akong makatagpo kay Lin Xinyao. Baka mag-usap na lang kayo ng masinsinan. Umalis na ako muna. Ay. Dalaga, huwag ka umalis. Sandali lang. Ginoong Hu pa ang magdadala sa akin bumili ng alahas. Kapatid, tutulungan mo ba akong pumili? Tama naman. Mas masaya kapag marami tayo. Sige na nga. Ate, gusto kong umiwas pero hindi ko magawa. Okay, gusto mong maglaro, di ba? Ate, sasamahan kita. Mag-enjoy tayo.
Tingnan ninyo. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Narinig namin. May bagong dating sa inyong tindahan ng alahas. Dumating ako para tingnan at pumili. Ihanda ninyo ang pinakamaganda para kay Lin Xinyao. Mga kumikislap na hairpin para sa buhok. Ilabas ninyo lahat ng ginto at pilak na alahas. Opo, pangalawang Ginoong Ho. Agalang ihahanda namin para sa inyo. Pakiakyat po kayo para tumingin. May isang mahal na bisita sa ikalawang palapag. Ito po, pangalawang Ginoong Huo. Lahat to ang pinakamainam nating paninda. Kung hindi po kayong dumating, hindi ko aakalang ilalabas ko pa ito. Binibini Lin Xinyao. Akitingnan po ninyo. Gusto kong makita. Anong balak mong gawin? Naku! Ang ganda ng mga alahas na to. Sinong babaeng? Tiyak manghina ang tuhod sa tuwing makakakita. Pero hindi ako magpapatalo sa dating. Tangshin, huwag mong kalimutan ang dahilan ng pagpasok mo. Kapatid, isuot mo na ito sa akin. Sige. Ay, paumanhin, binibini Lin Xinyao. Naku, clumsy talaga ang kamay ko. Mukhang hindi ninyo ito masusuot. Kung hindi siya, wala nang sinuman. Hindi to kayang isuot ng ate. Huwag ka ring mag-asang, isuot mo rin yan. Mukhang sinasadya mo nga. Ay nako, isa rin naman tayong pamilya. Ikaw, walang hiya mo alipin. Ang gintong palamuti sa buhok na ito. Hindi mo kaya putulin yan? Sige, subukan mo ito para sa akin. Gusto mong makipagsabayan sa akin sa pagiging tuso? Medyo baguhan ka pa. Tingnan mo, bibigyan kita ng malaking papremyo. Sige. Anong meron? Hindi ba maganda? Lin Xinyao. Maganda yang palamuti sa buhok sayo. Pero bakit nga ba parang medyo nakaliko siya sa mukha mo? Tingnan mo ang mukha ni Lin Xinyao. Hindi ba ito nakaliko? So siya pala ang gusto. Talagang nakalikong nga. At sobra pa ang pagkakaliyo. Anong gagawin natin? Wala yan. 3 henerasyon kami sa pamilya namin. Eksperto kami sa pag-ayos ng baluktot na muka. Hayaan mo nga ko ang mag-ayos sa'yo. Mahiwag ang kamay, magbabalik sigla, makikita agad ang resulta. Kaya maipapakiusap ko sa'yo. Ayusin mo na to para sa akin. Ikaw, walang hiya mong alipin. Paano ka nangahas na hampasin ang miss ko? Lin Xinyao, ginagamot po talaga kita. May problema ang mukha mo. Baluktot siya. Nagsisinungaling ka. Hua Nanfeng, tingnan mo ang walang hiya mong alipin. Hoy! Huwag kang kumalaw! Mas maayos na ito. Ngunit may kulang pa ng kaunti. Tingnan ko nga. Ay, Aba, bagay nga. Parang kulang talaga ng kaunti. Dito. ikaw. Ang ganda na nito. Talaga ba? Oh, Tingnan ko ulit. Binibini Lin Xinyao. Mas nagiging maayos ang mukha mo ngayon. Ikaw. Walang kailangan mong pasalamatan sa akin. Ay naku, kahit masakit ang kamay ko, pareho naman tayong kabilang sa sarili nating tao.
Para sa'yo, kahit mabasag ang kamay ko, sulit. Tangshin, ang kapal ng mukha mong lokoin ako. Ako si Lin Sinyao. Hindi basta-bastang maapi. Tingnan mo na lang pagkatapos. Makikita mo kung paano kita aayusin. Ang gintong hairpin na ito, tunay na bagay para kay Binibini Lin Xinyao. Tunay na bagay ang lahat nito sa'yo. Yung hairpin na iyon. Yung pares ng Hetian Jade Bracelets. At yung kuwintas na may inukit na mga bato. Ipadala lahat yan sa Lin Mansion. Sige, pangalawang ginoong Huo. Bilisan ninyo. Halika na, Binibini Lin Sinyao. Ang lalaking yon, sinuporta pa si Lin Xinyao. Lalaking walang danggal. Mga lalaki talaga, iisang tingin, iibig na. Walang maayos na tao. Ay, anong ginagawa mo? Nagsiselos ka ba? Pinagpalo mo pa nga siya ng ilang slap. Hindi ka pa rin kontento? Nakakabwisit na naman. Pero binigyan mo siya ng napakaraming regalo. Naalala ko lang, naiirita ako. Ako rin, nairita. Pero hindi pa ako pwedeng magpakita ng galit sa kanya. Hindi pa pwedeng magsira ng muka. Gets mo ba? Ano yung ginagawa mo? Sa liwanag ng araw pa. Para sa mga gagawin ko mamaya, mag-advance lang ng kaunting benepisyo. Shiming kinuha mo na siya. Dapat managot ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ikaw naman, maging tapang ka at habulin mo si Huo Nanfeng. Kapag naging misis ka na ng pamilyang Huo, tulungan natin ang isa't isa mula sa loob at labas. Hindi ba sa huli, ang pamilyang Huo ay mapapasa kamay na natin? Ikaw at ako, pag-aari namin ang lahat. Sige, gagawin ko ang sasabihin mo. Huo Nanfeng, akala mo ba talaga? Nananaisin ko ang mga bagay mo? Kung hindi dahil kay Hu Laoye at kay Chen Shiming, napilit mapapagayon ng kasal sa amin ang pamilyang Lin. Hayaan ang pamilyang Huo na tanggapin ang order para sa pamilyang Lin. Tanggapin ang order ng mga supply pang militar. Ako, Lin Xinyao. Paano ko hahayaan na ganun mo akong pahiyain? Nakahanda na ba ang lahat? Maraming salamat sa regalo, ikalawang Ginoo. Tatandaan ko ito, Lin Xinyao. Hindi na natin kailangan man pagkapurmal. O, kapag nag-alyansa na ang pamilya Huo at Lin, ang akin sa'yo. Ang sa'yo, akin din. Walang sinuman ang makakaagaw. Diba? Tangshin. Ikalawang Ginoo. Aalis na ako ngayon. Magkita na lang tayo ulit sa ibang araw. Bakit ko nasulat itong kalokohan na to? Pagbalik ko, bibigyan kita ng hanggang isang kabanata lang. Anong sinasabi ni Tangshin rito? Bakit hindi ko maintindihan? Pero ang mukha niya, mukhang galit nga. Mas mabuti na aliwin muna natin siya. Lumisan na ang Lin mong kapatid. Hindi ba tayo aalis? Huwag magmadali. Ano na naman ang ginagawa mo? Huwag mong sabihing iniisip mo na naman. Makikita tayo ngayong liwanag ng araw. Mawawasak ang buong dangal ko. Ano ba iniisip mo? Pengginuang Wang. Ilabas niyo ang pinakamaganda rito. Pinakamamahal na alahas. Lalo na ang gintong hairpin na may palawit. Ilabas niyo ang lahat para sa akin. Oh, Paukino! Wow! Para sa akin ba to? Pumili ka lang kung ano ang gusto mo. Sobrang ganda! Kunin ko na. Ang ganda naman nito. Gusto ko to. Wow! Maganda to. Huwag kang magmukhang walang klaseng galit. Kaya mong kunin ang lahat. Talaga? Maganda rin to. Ang babae ni Huo Nanfeng. Dapat ay inggitang-inggit ang lahat. Wow! Ang ganda nito. Gusto kong bawat alahas kapag nakasuot sa'yo. Talaga? Ipak niyo ang lahat. Wow! Sobrang ganda. Ipak niyo ang lahat. Mabilis! Ipak nyo! Ipak ang lahat! Lahat ipak! Maraming salamat, ikalawang Ginoo. Talagang ang aking pambihirang male lead. Ang guwapo-guwapo.
Sa ngayon, ang negosyo ng pamilyang Huo ay hawak na ng kanyang ate, sa kamay ni Huo Yunyan. Ano karapatan niya? Kontrolin ang tindahang alahas na ito? Hindi ako yung inaakala mong maganda, pero walang silbi. Huo Nanfeng. Voluntaryong walang kabayaran na inihandog kay Tang Xinilan 5 set ng mga alahas. Kahit kailan, hindi kailangang isauli. Anong ginagawa niyan? Siya ba'y? Nakasad sa papel. Basahin mong mabuti, voluntaryong inihandog. Hindi kailangang isauli. Huwag kang mambibiktima, ha? Bakit ka naman? Ano ba ang gagawin mo? Hindi siguro pinapadalang mga regalo para bayaran ko gamit ang katawan, di ba? Bawal ba yon? Hindi ba lalabas na medyo mura na ako? Mura ka pa? Alam mo ba na yung nasa iyo itong mga alahas? Ginastos ng aking Panginoon, ako, ng 3,000 liyang silver. Ang 1 liyang silver ay katumbas na yon ng mga 2,000 hanggang 3,000 piso. Kaya ang 3,000 liyang ay nasa 600,000 hanggang 1,200,000. Ang dami pala niyan. Seryosong parang bossy na CEO. Grabe, ang cute naman. Huo Nanfeng? Sino? Anong nangyari? Ulat, Huo Nanfeng. May nangyari sa bahay ni Tang Xin. Taigil. Tatay. Bakit nawalan ka ng pabor? Yung Huo Nanfeng mo hindi siya sumama sa'yo? Ito ay sarili kong bagay. Hindi ko kailangan si Huo Nanfeng na sumama sa akin. Sadaling bagay naman pala. Paano? Yung tatay mo, ililigtas mo pa ba? Anak, iligtas mong tatay. Sa original na nobela, ang kalakaran ay, ang ama ni Tang Xin ay sobrang adik sa sugal at madalas siyang manakit sa pamilya. Sa totoo lang, ayoko siyang iligtas. Pero kung mapunta ang matandang iyon sa kanila, dahil kilala niya ako bilang nagpapanggap na Tang Xin, tiyak na pagdudahan nila ako. Kailangan ipaalam kay Huo Yunyan na hindi ako basta-basta niyang mapapagalaw. NPC Tang Xin. Siguradong papatayin niya agad ako. Sa ngayon, mas mahalaga munang iligtas ang buhay ko. Bilang anak, hindi naman pwedeng hindi iligtas. Sige, sabihin mo, ano ang kondisyon? Gusto ko talaga ng ganyan sa'yo. Alam mo naman kung ano ang gusto ko. Hindi ba sirain si Miss Lin lang? At ang kasal ni Huo Nanfeng, hindi ko ba yon ginawa ngayon? Akala mo, ang kapatid kong lalaki, magbibigay ng ilang regalo lang sa'yo. Ibig ka na agad? Nananaginip na lang! Maliban, kung tuluyang sirain mo ang kasunduan ng pamilya Huo at Lin, hindi matatapos ang misyon. Hindi matatapos! Tama. Munting dalaga. Huwag matakot. Basta sundin mo kami ng maayos. Tapusin mo ang misyon. Hindi namin gagawin yon. Ipapakain namin ang tatay mo sa mga isda. Anak, iligtas mo ang tatay. Sige, papayag ako sa inyo. May naiisip na akong paraan. Anong paraan? Bukas bibisita si Lin Xinyao sa bahay. Doon ko siya patutuluyan at madadakpan niya kami. Makikita niya ang aming pagkakasama. Huo Nanfeng. Wala nang atrasan. Tang Xin. Hindi ba't halikan lang si Huo Nanfeng? Anong hirap doon? Ang araw na lumabas sa kanluran. Siya ang kusang lalapit sa akin? Sigurado may patibong dito.
Naku, Gusto mo ba akong tuksuhin? makipagtulungan ka ng maayos. Tapusin natin ito at lalaya na ako. Aba, nakakailangang pag-arte ko, nakakastusa pa ako. Kung hindi dahil kay Huo Yunyan, hindi niya ako pinipilit na sirain. Ang kasal na Huo Nanfeng at pamilyang Lin. Eko, kahit patayin ninyo, hindi ko magagawa ang ganitong bagay. Ah, ganun pala ang balak nila. Kung ganun, susunod na hakbang, mukhang magiging mas interesante ito. Nanfong? Nagpapakita ng pampublikong kahalayan naman. Anong klaseng asal ito? Pasensya na po, Binibini. Binibini Lin. Lahat ito kasalanan ni Tangshin. Hindi napigilan ni Tangshin ang sarili niya. Huwag ninyong akusahan ang pangalawang ginoong Huo. Isang simpleng alipin sa bahay lang naman siya. At nang dumating ang Binibini Lin sa bahay, naglakas loob siyang akitin ng Gino. Nakakainis talaga! 8. Kung naglakas loob siya ng ganito, malamang may nagtuturo sa kanya mula sa likod. Ate, hulaan mo nga. Sino sa palagay mo ang taong nasa likod nito? Sino pa ba makakaturo sa kanya? Hulang iba, isang walang kwentang babae lang siya. Nagpa-aspire maging may bahay ng Gino hanggang mawala ng bait. Sabi nga ng matatanda, ang sundalo na ayaw maging general ay hindi mabuting sundalo. Ang alilang ayaw maging babaeng Panginoon ay hindi mabuting alila. Sa tingin ko, normal lang na may ganitong isip siya. Tao na kaya, ganun na ang pag-iisip. Huo Nanfeng, ang lakas naman ng loob mo. Sino ba gusto maging misis mo? Hindi ko naman kailanman intensyon. Gusto ko lang naman ang katawan mo. Kapag tapos na ang lahat, hahanap agad ako ng paraan para makabalik sa panahon ko. At kalimutan ang lahat ng nangyari rito hanggang sa mawala sa alaala ko. Gusto kong lumipad ng mas mataas. Lumipad? Saan ka lulipad? Huwag kang magmakaawa sa buong buhay mo na makatakas sa aking mga kamay. Binibining Lin, napakalungkot ko para sa iyo. Isang simpleng alila ang nakakapitak sa iyo. Ang bobo naman ng babaeng yan. Inaawa ka pa sa iba? Mas mabuti pang isipin mo muna ang sarili mo. Ang babaeng nasa harap mo ay nakatulog na noon sa kama ng taksil mong asawa. Isa lang naman siyang walang kwentang personal na alila. Dahil naglalaro ang pangalawang Gino, hayaan na lang siyang maglibang. Binibining Lin, hindi po ba kayo galit? Kuya Nanfeng, paano ko naman? Magpikon dahil sa isang tungfang na alipin. Kapag nagsawa ka na, baka bigyan mo na lang siya ng kaunting pera at paalisin mula sa pamilyang Huo. Tangshin, wala kang pagtutol, di ba? Halatang nag-utos ka. May mapagsusungan ba ako? Hindi dapat sisihin ang pansamantalang lugi. Sasabihin ko muna na papayag ako. Wala akong pagtutol. Kang Lin Xinyaw, kahanga-hanga! Kung ako, siguro ikakansela ko agad ang kasal. Huo Yunyan. Akala mo sobrang talino mo. Ngunit hindi mo alam na nandun ka sa plano namin ni Chen Shiming. Sa Kyoto, ang makakakuha ng order para sa military supplies ay pamilya Huo at Lin lang. Kapag napanggasawa ako sa pamilyang Huo at nakuha ang kapangyarihan, at akuin ang order para sa pamilyang Lin, magbibigay daan kay Chen Shiming at sa akin na maging walang problema ang pamilyang Lin. Ate, ano ikansela ang kasal? Ako Lin Xinyaw, kay Kuya Huo Nanfeng, umibig agad sa unang tingin. Paano ko yun ikakansela? Kung isang tingin lang at umibig, magpakasal na tayo agad. Ano? Ikaw, magmamadali magpakasal? Hindi ba siya ang pangalawang ginoong Huo? Tanga ka ba? No pain, no gain. Kung ayaw mong bitawan ng anak, hindi mo mahuhuli ang lobo. Sisimula na ang palabas. Sige, pagkatapos ng 3 araw, ikakasal na. Sa ngayon ako. Babalik mo na ako sa piyang. Ipaganda mo na sa tatay ang dote. O sige, isasama ko si Binibini Lin pauwi. Sobra naman ang pandurukot. Pumunta na sila sa mismong pintuan. Kung kaya mong tiisin yan,
Anong hindi mo kayang tiisin? Ay, naku! Gagad, bastarda. Inakala mong pwede mong hampasin ako? Tingnan mo, kung hindi kita, Pinabini Lin! Nakahanda na ang karwahe. Darating na. hindi nakahiwalay ang kasal ni Huo Nanfeng. Yung hangal na si Huo Yunyan, hindi niya ako papabayaan. Ikaw! Taranta kang babae! Nagkakalat ka pa ba ng takas? Binibini. Si Lin Xinyao. Parang pilit na lumalapit para umiyak. Anong gagawin ko pa? Walang kwenta kang panis na pumipinsala pa. Ikaw! Lumalaban ka pa sa akin. Binibini. Ako ngayon ay tao ni Huo Nanfeng ng pangalawang Ginoo. Kung sayangin mo ang mukha ko, aakusahan ng ikalawang Ginoo. Hindi ba't dagdag na problema yan? Akala mo ba talaga? Kasi kinuha ng kapatid ko ang iyong katawan, bigla ka nang magiging phoenix? Sasabihin ko sa'yo, impossible! Kung ngayon ipapadala kita sa brothel, sa tingin mo ba kikiligin pa ang kapatid ko sa'yo? Eh, Tawagin ninyo ang mga tao! Narito po. Binibini, nagkamali po ako. Okay na ba? Nagkakamali po ako. Patawarin ninyo ako. Kunin ninyo ang pera sa pagbenta, bilhan ninyo ng alak. Opo. Binibini, talagang nagsisisi po ako. Ibubuwag ko ang relasyon nila ng maayos. Hindi ba sapat iyon? Pakawalan na ninyo ako. Huli na! Mapang-uyam na babae ito. Talaga bang ibebenta ninyo ako sa brothel? Hindi ba kayang tumakas ni Tangshin? Hindi ba siya makakaiwas? Sa kapalarang ibebenta sa brothel? Umalis tayo. Bumanggon ka. Pakawalan ninyo ako pakiusap. Nagsisisi ako, seryoso. Binibine. Aking gabuting kapatid! Hihintayin mong makita mo siyang ibinebenta ko sa brothel. Hindi ako maniniwala. Bakit parang kalmado ka lang? Maganda. Huwag kang lumapit. Ako naman ay Ang babae ni Huo Nanfeng ng Kyoto. Babae. Sinong nilaloko mo? sabi pa ng madam ng brothel. Ikaw ay hindi higit pa sa isang katulong na pinalayas ng pamilyang Huo. Halika. Ngayong gabi, mabuti kang maglilingkod. Lingkuran mo ako ng mabuti ngayong gabi. Sigurado ka na ba? Kung dumating si Huo Nanfeng, maaari itong mauwi sa kamatayan. Mali mo akong minamaliit. Ako ang dakilang Ginoo. Ako'y isang sikretong mayamang tao ng Kyoto. Chinchong. Hindi ko binibigyan ng importansya ang pamilyang Huo. Paano ko siya nakalimutan? Tatay, tingnan mo ang ating bahay. Ang mga tala ng gastusin nitong mga araw. Ito, 8. Nasaan si Tangshin? Bunso, hindi mo ba nakikita? Kausap ko si tatay at tinitingnan ang ledger. Huo Nanfeng. Kung nais mong makamit ang malaking bagay, kailangan mo munang matutong maging mahinahon. Si Tangshin siya hindi higit sa isang katulong sa kwarto. 3 araw mula ngayon. Yun na ang araw ng kasal mo at ng pamilyang Lin. Hindi ba mas maganda kung wala siya? Ikaw, Anong ginagawa mo? Nasaan siya? Saan mo dinala si Tangshin? Huo Nanfeng, bitawan mo ang kapatid mong babae. Bitawan mo siya! Honanfeng! Ayoko lang. Tigilan mo na ang paghahanap kasi kahit mahanap mo pa, madumi na ang kanyang katawan. Ikaw. Taong maglingkod. Merito po. Dali. Habulin ang ikalawang Ginoo, Huo Nanfeng. Opo. Baka gumawa siya ng kalokohan kung hindi. Honanfeng! Akala ko hindi ka pa rin magpapakita ng tunay mong mukha. Halika. Anong nangyayari rito? Kung ngayong araw, may lumingon lang na buhok na nawawala sa kanya. Ako, Huo Nanfeng. Susunugin ko ang brothel, ninyo? Pakiusap na. Tigilan niyo na ang ikalawang Ginoo. Ako rin naman, ginawa ko lang ang iniutos ng iyong lehitimong kapatid na sa Sansya. Andon! Ano ba itong nangyayari? Huo Nanfeng, ang saya naman na dumating ka. Ang problema natin sa mga pangangailangan ng hukbo na ayos na. Paano nyo naayos? Qin Xiong. Ah, Sige,
Ayusin na natin ito. Ikaw ang tatanggap ng order para sa hukbo. At hindi ko ilalabas na nagpunta ka sa brothel para uminom. Hindi ko ipapaskil yon. Ganun ba? At ang asawa mong tigre, hindi kailanman malalaman. Sa tingin mo ba makatwiran yan? Oh, makatwiran. Ginawa ko ito sa script ko. Ang Chinchong na ito, gumamit ng iba't ibang hindi magandang paraan para kumita ng pera. Hindi siya nagsisigaw tungkol doon. Alam ko ang mga bagay na ginawa niya. Malinaw sa akin ang lahat. Madali lang manipulahin si Chinchong. Kaya pala ito ang misteryosong pinakamayamang tao sa Kyoto. Chinchong. Tungkol dito, kung gagawa ka ng anumang kalokohan, sasabihin ko sa'yo, kung mahuli ito ng mga opisyal o kung malalaman ng asawa mo, makakain ka na ng malaking gulo. Tangshin, huwag ka mag-alala. Hindi ako magbabalik loob. Hindi ba malaking halaga lang ilang libong dangkal ng pilak? Ako, Chin Seong. Maraming pera ako. Sumunod. Huo Nanfang. May Chinchong, natatakpan tayo. Malaya ka na. Hindi naman mahalaga. Nadikit ba siya sa'yo? Huwag mo nang intindihin. Ang kailangan mo lang malaman, inayos ko na para sa'yo. Kailangan lang ang order para sa military. Ang tingin ni Huo Nanfang na yan. Naku, hindi niya ako gagawin yan, hindi ba? Nalaman ni Huo yun yan. Siguradong sasaktan niya ako muli. Ang buhay ko naman. Kasalanan mo to. Sinabi mong may mataas na klase raw. Di ko inakala na bugbogin ako ng ganyan. Kasalanan ni Huo Yun yan. Sinabi mong bibigyan ako ng mataas na klase. Di ko inakala na si Huo Nanfeng ang gagawa niyan. Bugbogin ako ng ganyan. Ay! Sakit na sakit. Lahat sila mga baliw. Huo Yunyan. Ako, Chin Seong. Hindi kita palalampasin. Hindi pwede. Si Huo Yun yan, siguradong muling sasaktan ako. Dahil sa isang Huo Nanfang. Hindi sulit isakripisyo ang buhay para sa kanya. Kailangan ko nang mag-impake at umalis. Halos, nakalimutan ko ang aking kayamanan. Lahat ito akin. Kinita ko to na may panganib sa buhay. Lahat sa akin. Kailangan kong belhin to. Naku! Ang mga kayamanang to, kung ibabalik sa modernong panahon, magkano kaya ang halaga? Kung meron ako nito, kahit umalis ako sa pamilyang Huo, sapat na yan para mabuhay ako. Huo Nanfang, mag-ingat ka. Tarakbo ka na ba? Ay. Sino nagsabing tatakbo ako? Madumi ang damit ko. Pupunta ako sa lalaban para maglaba. Ay. Ibigay mo yan sa akin. Ibigay mo. Sasama ako sa lalaban para maglaba. Wala akong pera. Gagawin ko to bilang bayad. Okay na rin siguro yon. Ang ganda at mahal nitong pulseras. Dadalahin ko to palagi. Okay na rin siguro yon. May kailangan pa bang ipaliwanag? Eiko. Bakit ako aalis? Nayos na ang order para sa military supplies. Hindi ko na kailangan pakasalan si Lin Xinyao. Bakit ka pa aalis? Hindi mo ba talaga alam? O nagpapanggap ka lang na hindi alam? Ang pekeng, ate mo hindi niya tayo. Pahuhusgahan ng buhay, hindi siya titigil hanggat hindi tayo napinsala. Ano ba talaga bang gusto mong sabay tayong mamatay? Hindi mo naman talaga inakala na ako, Huo Nanfeng. Maghihintay lang na mamatay, di ba? Anong ibig mong sabihin dyan? Masyado mo akong minamaliit. Ang mga ginawa ng aking ate
Alam ko ng lubusan. Habang kumukuha ang alimango, may uwak na naghihintay sa likod. Alam ko ang lahat ng yan. Ang Huo Nanfang na ito, iba pala sa pagkakalarawan sa libro ko. Sinasalihan niya ang panganib mismo. Tama na ang salsal! Pag nagpakasal sina Huo Nanfeng at Lin Xinyao, mamiminsan kaya tayong magutom. Inday, hindi pa naman kayo kasal, no? Gagawin nating hindi niya matapos ang kasal. Hindi ba pwedeng ganun na lang? Pumayag na ang ama sa kasunduang ito. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng kasal. Buong pamilyang Huo ay abala na lahat. Pwede naman kayong maghanda ng salo-salo. Pero depende. Anong klase ng salo-salo ang ihahanda mo? Anong ibig mong sabihin? Madam, isipin mo ito. Kung maagang namatay ang panganay na Huo at kung maagang mamatay din si Huo Nanfeng, ang lahat ng ari-arian ng Huo ay mapupunta ba sa atin? Naman! Kung papatayin man, pagpatay pa rin yon. Higit pa rito, anak siyang hindi laan sa asawa ng ama. Tama. Bilang asawa ko, hindi ko kayang makita na nagagalit ang aking misis. Handa akong gawin para sa misis ko umakyat sa bundok ng mga kutsilyo, lumusong sa kawali ng mantika. Hindi ako mag-aatubili. Ang talino ng dila mo! Kapag nakuha na natin ang ari-arian ng pamilya Huo at Lin, tapusin na ang mga magagandang araw mo bilang mapanganib na babae. Magwawakas na yan. Ngunit ginusto ko ang ganitong malaking pag-aari. Hindi ba puro para sa'yo rin? Para sa akin? Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ay isang masamang babaeng puno ng masamang intensyon? Tingnan mo lang ako mamaya. Pag-aayusin kita. Alam mo ba, pinakanabababat ako kapag wala ako sa iyong plano. Pero ginagawa ko naman yan para sa ikabubuti mo. Hindi ko alam kung mabibigyan kita ng tulong. Hindi rin ako sigurado kung kaya ko. Huwag kang mag-alala, kakayanin natin yan. Hindi pwede. Kailangan magpakasal ka kay Lin Xinyao. Sa ganun lang matitibay ang posisyon mo bilang binatang Panginoon ng pamilyang Huo. At saka lang makakatapat sa Huo Yunyan at sa kanyang asawa. Tanga ka naman. Hindi mo ba talaga iniisip na wala akong alam? Na ako'y walang pinag-aralan? At puro kain at inumin lang ang alam ko? Isang playboy ba yan? Tingnan mo naman, nasa tabi na natin siya na yon. Ngunit, inayos na para sa'yo ni Huo Laoye. Ang kasal ay sa loob ng 3 araw. Buong pamilyang Huo, abala sa paghahanda para sa kasal mo. Teo, talaga bang makakasama natin ang isa't isa? Ako talaga bang mananatili ako rito? Mananatili ka? May paraan naman ako. Bakit lalo akong nagmamalasakit sa kanya? Huo Nanfang, naibig na ba talaga kita? Ulat sa 2 Ginoo. Inanyayahan ng pamilyang Lin ang inyong pamilya. Sakto lang, pupunta rin ako sa kanila. Mag-uusap kami tungkol sa pagkansela ng kasunduan. Talaga bang kakanselahin mo ang kasunduan? Manatili ka lang sa bahay at magpakatino. Hintayin mo na lang ako bumalik. Yahey! Umibig si Huo Nanfeng sa akin ng todo. Kung kakanselahin niya ang kasunduan. Kung mapapakasal ako sa kanya, baka pwede rin akong maging misis ng pamilyang Huo. Mas mabuti pa ito kaysa sa pagiging nangangatala ng kwento sa modernong panahon. Hindi ito tama. Hindi mapipigilan ni Huo Yunyan ang pag-aalyansa ng pamilya Huo at pamilyang Lin. Di sigurado, maghahanap siya ng ibang paraan. Kakalabas lang si Lin Xinyao. Bakit tatawag pabalik si Lin Laoye? May mali. Nasa panganib si Huo Nanfang. Huminto! Atchat!
Anong nangyayari sa labas? Kayo, anong ginagawa ninyo? Hindi ba halata? Magkano nila binayaran para bilhin ang buhay ko? 1,000 liang. 1,000 liang. Ako bilang ikalawang Ginoo, nagkakahalaga ng 1,000 liang. 1,000 liyang na ginto. Mukhang swak na yan. Pero kung ako kayo, hindi ko tatanggapin ang trabahong ito. Bakit? Huo Nanfeng. Ito ang daanan papuntang bahay ng pamilyang Lin. Nasaan ka na ba? Naku, may nangyari kay Huo Nanfeng. Huo Nanfeng. Huo Nanfeng. Pasensya na. Sa huli, hindi talaga kita naprotektahan. Pasensya na. Wala akong nagawa. Gustong-gusto talaga kita. Pwede bang huwag kang mamatay? Huo Nanfeng, hindi ka namatay. Ang saya. Buhay ka pa. Hindi pa patay. Kaya makakapagpatuloy pa ako. Magpapakasasa pa sa pamilyang Huo. Hindi ka pa namatay. Kaya pwede pa akong manatiling punong misis ng pamilyang Huo. Sabihin ko na ngayon kung bakit. Natakot lang ako nakikita ka pero hindi mo magagastos. Ang mga taong ito, pinatay mo. Nagdududa ka ba? O hindi naniniwala? Walang lakas ka. Paano naman isang tao ang makakalaban sa napakarami? Mga salot at malulupit na tao. Simula pagkabata, lagi akong inaapi. Kaya naman natuto ako ng ilang kasanayan para may panangga. Baka ako ang nagdala ng kwento rito. Kaya nagbago rin ang pagkakabuo ng mga tauhan sa libro. Iba na rin ba kaysa dati? Hindi ko inasahan na sobrang galing niya. Tara, bumalik na tayo. Pabalik tayo para harapin ng diretso si Huo Yunyan. Alam mo na rin nagawa ito ni Huo Yunyan, di ba? Pero sa tingin ko si Huo Yunyan hindi ganoon katanga. Kung nahulaan namin, tiyak may panibagong hakbang siya. Bakit? Sa orihinal na libro, Huo Nanfeng bumalik para magsumbong kay Huo Laoye. Ngunit hindi siya nagkaroon ng ebidensya. Napagalitan siya ng ama at nawala ang tiwala ng pamilyang Huo sa kanya. Dapat mag-isip tayo ng ibang paraan para malampasan ito. Nakuha na. Ye Menyeng. Wala tayong ebidensya. Kung magtatanggi siya, wala na tayong magagawa. Mas mabuti pa, hayaan nating mag-away ang mag-asawa hanggang mamatay ang isa. Tayo na lang ang mag-aani ng magandang kita. Chinang, may malaking problema. Sabihin mo, Yung mga pinadala natin, patay na lahat. paano naman yon? Imposible! Yung mga pinadala natin, yung ilang mga magagaling na mandirigma, hindi man lang nila napigilan. Yung si Huo Nanfeng na yon, mahina pangaraw. Aba, pinuntahan ko mismo ang pinangyarihan. Lahat sila patay. Oo, tama. Tanging si Huo Nanfeng ang nawawala. Ano? Paano nangyari yon? Ito, Ginang, may posibilidad ba na si Huo Nanfeng ay nagpapanggap na mahina pero talaga namang malakas? Ako rin ang iniisip yon. Sa loob ng maraming taon niya, malamang sinadyang linlangin kami. Gusto niyang pababain ko ang aking bantay sa kanya. Mukhang kailangan natin magmadali. Bakit tahimik kayo? Huo Nanfeng! Narinig kong inatake ka kanina. Nakita niyo na ba?
Sino ang nasa likod ng pag-atake? Yung tangkang pagpatay sa akin kanina. Paano ninyong nalaman? Ang bilis ninyong makaalam. Ikaw ang kapatid kong lalaki. Mag-aalala ako para sa'yo. Karapat dapat lang naman. Oh, Huo Nanfeng. Mag-isa kang nasa labas. Kailangang mag-ingat ka talaga. Maliit na problema. Natuklasan ko na. Sino talaga ang nasa likod nito? Ate, Manugang, kayo, bakit kayong sobrang nerbyos? Nag-alala ako para kay Huo Nanfeng. Nag-alala ako sa kanyang kaligtasan. Huo Nanfeng, sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Kung malaman namin ang taong ito, tiyak kong ipapakulong ko siya. Laoy. Walang iba kundi mga bandido sa bundok. Pinagnanakaw lang nila ng ilang kayamanan. Anong pagpapanggap na mahina para umatake? O talagang hangal pa rin? Bakit pakiramdam ko may mali rito? Kung! Talagang ganyan na nangyari. Ayos. Mapapawi na ang pag-aalala ko. Huo Nanfeng, narinig ko na. Naipadala mo na ang surat ng pagwawakas ng kasal sa pamilyang Lin. Totoo ba yon? Huo Laoye. Nayos ko na ang military contract. Pamilyang Lin, hindi sila magrereklamo. Wala rin akong dahilan kunin o pakasal sa taong hindi ko gusto. Ayos. Ang dalaga mula sa pamilyang Lin ay may masamang balak. Sa totoo lang, hindi ko rin siya ganong gusto. Pero ang posisyon ng magiging pangunahing asawa mo dapat piliin ng mabuti. Ito ay may kinalaman sa ang magiging pangunahin na may bahay ng pamilyang Huo. Huo Laoye, tinutukoy ninyo ba ako? Hindi ba kanina nagpahayag na kayo? Siyempre. Matandang tanga. Ang punong may bahay ng pamilyang Huo. Isa lang. Ako ang Huo Yunyan. Tingnan nyo nga. Sino ang punong may bahay ng pamilyang Huo? Sa huli ako pa rin ang magpapasya. Chen Shiming. Tatay. Pag-uwi ko kanina, sinamantala ko at siniyasat ang ating mga tindahan ng pamilyang Huo. May napansin akong kakaiba. Talaga? Ikwento mo nga. Karamihan ay ayos naman. Ngunit, ang isang tindahan na pinamamahalaan ng bayaw, parang pinamamahalaan umano ng isang babae. Pangalan niya ay Ye Mei Niang. Siya ang kumukontrol. Bayaw? Talaga bang ganon? Chen Shiming. Ikaw, totoo ba yan? Sinasabi ng bunsong kapatid? Tatay, anak na lalaki namin. Kahit na gusto niya, wala siyang tapang para gawin yan. Huo Nanfeng, ito ay usapin na may kinalaman sa reputasyon ng iyong bayaw. Kaya kailangan mong suriin ng mabuti. Kailangan pa ba ng inspeksyon? Ako nga pala ang may akda ng librong ito. Ang image ni Chen Shiming bilang manugang. Palagi nang tutol kay Huo Yunyan sa kanyang pagkamasigasig at pagmamalabis. Tahimik siyang naglagay ng mga paborito niya. Si Ye Mei Niang ang nag-aasikaso ng mga tindahan na yan. At lihim niyang nililipat ang mga ari-arian. Hindi ako agad naniwala nun. Pero nung siniyasat namin kanina, totoo nga, gaya ng hula ni Tangshin. Ang Tangshin na to, ang galing talaga maghula ng mangyayari. Ulat para kay Huo Laoye. Dinala na si Ye Mei Niang sa loob ng bahay. Naghihintay na lang na personal siyang tanungin ni Huo Laoye. Sige, ipasak ninyo siya. Chen Shiming, hindi ba sinabi mo na handa na ang lahat? Ako ang magiging punong ginang ng pamilyang Huo, di ba? Bakit naman sila? Hindi pa rin patay? Chen Shiming? Aba, tarantado ka! Paano mo nagawang taksyo sa akin? Ginang. Chen Shiming, masakit ba? Hayaan mong haplusin ka ni Mei Niang. Lumayas ka. Ikaw na babaeng yan. Kailan pa ba kita inutusan na pumunta? Ikaw ba si Chen Shiming? Ikaw ang nagpadala sa akin. Pinupunta mo ang mga dalagang kasambahay ni Huo Laoy para sabihan ako na ayos na ang lahat. Gagawing pangunahing ginang ng pamilyang Huo ako? Kailan kita inutusan pumunta? Anong dalaga? Tangshin, mabilis. Ipaliwanag mo sa lahat. Ipaliwanag. Paya! Kung hindi dahil nagkamali ang ilang tao, baka kaming narito. Lahat patay na kami. Naku! Ako, nauna ba akong magbalita? Pasensya na. Chen Shiming! Gusto mo pa rin ba akong patayin? Hindi.
Gusto mo pa rin akong patayin? Jinang, hindi po. Laoye, munting manugang. Kahit pumatay man, hindi sila aatangkang pumatay. Napatayin ang ginang. Laoye! Bayaw! Sa susunod kapag gagawa kayo ng ganitong bagay, mag-ingat ka naman. Paya. Halos naging matagumpay ka na. Sayang naman. Sayang. Huo Laoye. Ang manugang namin ay hindi ganun na ure. Tahan mo ang bibig mo, Chen Shiming. Ikaw umakyat ka na dito mula sa pamilyang Huo. Umalis ka na rito! Huo Laoye. Jinang, tulungan ninyo ako. Lumayas ka. Dalhin ninyo siya. Ho, Laoye. Jinang. Huo Laoye. Dalhin ninyo, pababa. Hintayin ninyo, akala ninyo papayag kayang iwan ni Chen Shiming na lalamunin ang sarili at aalis nang walang ari-arian? Hindi mangyayari. Kuya, tao! Dalhin ninyo ang latigo. Ako mismo ang magpapasunod. Ang mapang-akit na babae na yan. Nobia. Jinang, kayo mismo ang pumalo. Ang babaeng ganito, maaring murahin ang kamay ng ate namin. Kung ayaw mo, hayaan mo ako na lang na maging ganitong klaseng alipin. Kunin ninyo siya para sa akin. Hilutin ninyo papunta sa likod bahay. Pagsasaksakin ng palo. Palo hanggang maghiwa ang balat. Opo, bini-bini. Bini-bini. Patawarin niyo ako, please. Papapugutan kita. Tinukso ko lang ang mga lalaki. Mali ba yon? Nagkamali ako. Papapaluin kita? Bini-bini, patawad. Sinabihan ka namang tuksuhin ang lalaki. Sinabihan kang magpamalas. Mali ba yon? Nagkamali ako. Mali ba yun? Sigaw ng malakas! Sabihin mo! Nagkamali ako. Salamat sa pagtalikod mo. Maging testigong may mansa. Ito ang kabayaran mo. Ako ang nagkamali muna. Hindi ako dapat makipagsarili sa may asawa. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Ay naku. Pinatunayan mo na pagalitan mo si Chen Shiming ngayon. Sa kabisera, wala ka nang makakaisa. Kailangan nang umalis dito. Maaring kailangan ka pang magsakripisyo. Magpapalit na kami ng tirahan. Hindi bagay sa iyo. Ang hindi iyo, pilit na hindi magtatagal. Salamat, Tangshin at pangalawang Ginoo. Ako, babae, ay magpapaalam na. Napaliit ang pwesto ni na Huo Yunyan at Chen Shiming. Mas nabawasan ang pressure kay Huo Nanfeng. Malaki ang ibinaba ng problema niya. Sigurado siyang may iniisip ulit. Gago naman. Hindi ko na namang marinig ang kanyang puso. Tapos na ang pangarib na yon. Gusto mo bang magpakasaya muna? Tara na. Tangshin, may kapangyarihan ka ba? Kahit sandali lang. Ayokong mabukod sa'yo kahit sandali. Huo Nanfeng, naiintindihan mo ba ang mga babae? Anong problema? Sa pagtrato sa babae, o binibigyan mo ng pera o binibigyan mo ng katayuan tingin. Araw-araw ka lang, puro gimmick at kalokohan. Gusto mo ba ng pera o gusto mo ng katayuan? Siyempre, katayuan. Mas maganda kung makuha mo lahat. Pangalan, kayamanan, at tao. Isang beses na makipagtulugan. Bibigay ako ng 100 tael na pilak. Ayos pa sa'yo yan? Aya ko sa ulo mo. Akala mo, sino ako? Tangshin ba ako? Isang babae mula sa brothel ba? Sino ba ang magkaka-interes dito? 100 tael na pilak. Ano ang gusto mo? Pinunong may bahay ng pamilyang Huo. Laoye, siguro nagkamali lang si Xinyao. Patawarin ninyo si Xinyao, Laoye. Sabihin mo ilang buwan na? Mga 2 buwang lampas. Sino ang lalaking nagkasalat?
Sabihin sa kanya na magpadala ng alay habang hindi pa lumaki ang tiyan niya. Laoye. Talagang hindi ko masabi. Ako, Tito Lin. Huwag magalit, ha? Huwag magalit. Huwag magalit, ha? Chen Shiming. Hindi ba? Anak ba nito ay sayo? Hindi. Paano naman posible, Tito Lin? Kung hindi sasabihin ni Binibining Lin, siguro may pinagdadaanan siya. Dapat natin mag-isip muna tayo ng paraan. Mas mainam kung maayos natin ito. Buntis ng walang kasal. Ayaw pa niyang banggitin ang pangalan ng ama ng bata. Paano ito masosolusyunan? Gino Lin, meron akong mungkahi na makakasolusyon sa problema. Binibining Lin, takit tayo muna. Kayang-kaya akong siguraduhin na ikaw ay magpapakasal ng marangal sa natitirang buhay mo. Hindi ka na maghihirap at sasagana. Anong paraan ang iyon? Na muling makipag-ugnayan sa pamilyang Huo para makapagkasal. Ang pamilyang Huo sa lungsod ay kilala at may mataas na katayuan. Paano sila magkakagusto ng babaeng may dalang anak? Ang kailangan lang nating gawin ay pagkumbinsihin ang pamilyang Huo na tanggapin si Binibining Lin at ang kanyang anak sa sinapupunan. Sa ganito, ayos na ang lahat. Isipin ninyo ito. Kung igiit ni Binibining Lin na may relasyon siya kay pangalawang Ginoong Huo at nagkaroon ng isang gabing pag-ibig, kahit anong gawin ng pamilyang Huo, kahit ilang daan man ang mga kamay nila, mahirap pa ring pigilan ang mga usap-usapan ng mga tao. Pagdating ng oras, pamilyang Huo mapipilit dahil sa pressure, tiyak na ipapakasan nila si Lin Xingyao. Pero, hindi naman bobo si Huo Nanfeng. Tatanggapin ba niya? Ay, kapag paulit-ulit ang sabi, nagiging totoo. Basta kami tatlo, pagpilit naming sabihin na kanya, maniniwala sila. Pagdating ng oras, kahit ayaw niyang umamin, mapipilitan din siyang umamin. Tama. Kapag ako, na ang naging punong may bahay ng pamilyang Huo, buong pamilyang Huo mapapasa kamay ko na. Pagdating ng oras kapag ipinanganak na ang bata, walang saysay pang alamin kung kanino tunay. Di ba? Lin Xingyao, talagang sobrang talino. Ay! Bakit ka lumalaban sa amin? Tio Lin, pag napunta na sa inyo, ako naman, gagawin ko na lang makuha ang parte ng mana ng pamilyang Huo. Sige. Ayos. Tapos na ang kasunduan. Akala ninyo na pwede niyong paalisin si Ye Mei Niang. Tapusin na ninyo? Ako nang ganoon lang? Sino ang aakalaing? Nasa kamay ko pa palang isa pang si Lin Xingyao. Ito ba yun? Oh, Hua Laoye. Hua Nanfeng, may ipapaalam po ako sa ama. Di mo ba nakikita na kausap ko ang ama? Nagsusuri ako ng mga talaan, hindi laan. Pero ang tungkol sa akin, mas mahalaga pa kaysa negosyo. ay naku, Nanfang nga. Anong napaka-urgent? Ipapakasal ko si Tang Xin. Ano? Pakakasalan mo si Tang Xin? Ikalawang kapatid, dapat pinag-isipan mo ito ng mabuti. Si Tang Xin ay isa lamang isang babaeng may mababang katayuan, isang alipin. Kung pakakasalan mo siya, mabababa ang tingin sa pamilyang Huo, sa buong kabiserang lungsod. Hindi na kami makakaangat. Huo Yunyan, takot ka ring sabihin kay Huo Nanfeng ang mga maruruming bagay mo. Huwag mong sabihin sa kanya ang mga iyon. 8. Ipapakasal ko ang babaeng minamahal ko. Kung hindi ka makataas ng tingin, manatili ka lang sa pagbaba mo. Ano naman ang kinalaman yan sa akin? Laoye, siya! Laoye, tingnan ninyo siya. Lumalala na ang kabuwisan niya sa pagsunod. Ay. Kaya nga, kayo naman, kayo magkatuwang sa damdamin. Bilang ama, hindi rin ako pwedeng magsalita ng sobra. Hayaan ninyo na silang dalawa. Salamat, Laoye. May dalang panauhin mula sa pamilyang Lin, ama at anak. Ha? Anong ibig nilang gawin dito? Ayon sa takbo ng kwento at mga tauhan, ang pamilyang Lin na ito, tiyak na hindi magtitiis sa kahihiyang na walang kasal. Kaya pala dumarating sila para magdulot ng gulo. Ginoong Lin? Ano po ang ibig sabihin nito?
Tangshin, ito ay para sa aking bunso na babae. Ang dote na inihanda ko. Tiyuhin Lin, dumating na ang sulat ng pagwawalang bisa ng kasal. Ang mga tao ng pamilyang Lin, marunong din naman bumasa, di ba? Ganyan ang ginagawa ninyo. Hindi ba't nakalalait din ito sa inyo? Hi, Namfeng! Huwag kayong magbiro ng walang galang. Talagang ang namali ang ating akala sa kapal ng mukha ng ama at anak ng pamilyang Lin. Mukhang ganito na, ang pagiging panguhang misis ng pamilyang Huo kailangan pa ng maraming pagsubok. Huo Nanfeng, ikaw at ang aming Xinyao parang lutong kanina. Paano mo magagawa iyon sa isang papel ng pagwawalang bisa ng kasal? Sirain ang kasunduan. Hindi ako kailanman nakipagtalik kay Lin Xinyao. Walang pisikal na relasyon sa kanya. Kaya bawal sabihing naging tapos na ang gawa. Walang pisikal na ugnayan. Kung wala namang relasyon na yon, paano nagkakaroon ng Xinyao namin ng 2 buwang pagbubuntis? Ano? 2 buwan na siyang buntis? Huo Nanfeng, ano ba talaga ang nangyari rito? Alam ko kung nagawa ko yon o hindi. Ama, maniwala kayo sa akin. Kung talagang makikipagbukluran ng pamilyang Lin kay ikalawa, mawawala sa akin ang tsansa na pamahalaan ang pamilyang Huo. Wala na akong pag-asa. Hindi pwede. Dapat tong ilantad ang kanilang panlilinlang. Lin Xinyao, sinasabi mong nagkaroon ka ng relasyon kay kapatid ko na kayo ay nagkaroon ng pisikal na ugnayan. Kailan ba kayo nagkita at sa anong kalagayan na nagkaroon kayo ng ganong bagay? Sabihin mo ng tapat kung kailan kayo nagpasimuno ng ganon. 2. 2 buwan na ang nakalipas. Ako at si Huo Nanfeng, nagtago kami sa harap ng karinderya dahil umuulan. Maling ang pag-aalaga ni pangalawang Ginoo sa akin. May kasunduan pa kami na ikakasal. Tapos hindi namin napigilan ang sarili. Kaya kami Kung ganoon na, kaya tawagin ng manggamot para tignan. Kung si Lin Xinyao talagang buntis nga, hindi rin titigilan ng pamilyang Huo. Kung! Talagang dugo ni Huo. Kung siya nga ang anak ni Huo, ang pamilyang Huo ay hindi basta manonood lang. Kahit itali man namin siya, hindi ko papabayaan. Tatalsikin ko siya sa silid nilog. Ulat sa Hua Laoye, bini-bini. Si Lin Xinyao ay talaga namang may dalang buntis. Mga 1 hanggang 2 buwan na. Ian, Ako'y humihingi ng paalam. Kung ganon, ang pamilyang Huo agad maghahanda upang pakasalan ng anak na babae ng pamilyang Lin. Ama, hindi ba't susuriin pa natin? Kahit siya ay buntis man, syempre, kay Nanfeng yan. Sino naman ang maglalagay ng kanilang puri sa peligro? Tayong pamilyang Huo, dapat maghanda na agad para sa kasal. Mukhang magiging bigla ang ama ako ngayon. Hindi ba, binibining Lin? Ikalawang Ginoo. Ang papel, hindi kayang takpan ng apoy. Harapin na lang natin ang katotohanan. alam din ni Lin Xinyao na hindi kayang takpan ng papel ang apoy. Bakit pa siya nagsinungaling? Ho Laoye, ikalawang Ginoo. Magpapaalam na muna kami ng aking ama para maghanda. Sige. Sandali. Binibining Lin. Ikaw na walang hiyang alipin. Anong karapatan mo magsalita? Hindi siya ang tinatawag mong walang hiyang alipin. Siya ang aking Huo Nanfeng, malapit ng mapangasawang legal na asawa. Depende na lang yan kung papayag ang sanggol dito sa sinapupunan ko. Ang sanggol sa sinapupunan mo, anong klaseng bata yan? Hindi ko alam. Ngunit hindi talaga. Ang anak ni Huo Nanfeng. Binibining Lin Xinyao. Sabi mo nung araw na iyon, kasama si Huo Nanfeng, nagtakbuhan kayo sa isang inn para umiwas sa ulan. Maari ko bang itanong, alin na inyon? ULI Inn, sa silangan ng lungsod. Nung umaga ba yon? O hapon? Sa takip sila. Nagpuyo ba kayo ng isang gabi? O nagmadalian lang? Nagpuyo kami ng isang gabi. Kinabukasan ng madaling araw ay umalis na kami. Nang umalis sa madaling araw, may ulan pa ba nun? Oo, umuulan pa sa madaling araw. Si Huo Nanfeng ay sumundo gamit ang karwahe. Isinundo niya ako pabalik sa bahay ng pamilyang Lin. Binibini, tungkol sa mga sagot na ito, may babaguhin pa ba kayo? Wala! Anong problema? Ayon sa aklat na ito, 2 buwan na ang nakalipas. Sa kabisera,
Wala pang patak ng ulan. Tanong po, Binibining Lin Xinyao, saan kayo naghanap ng ingon na in para umiwas sa ulan? Ito iyon kaya mali ang naalala ko. Pero bago ang Marso, may 2 magkasunod na araw na umulan nga. Katulad ng sinabi kay Ginang Lin, magkakatulad ang sitwasyon. Kaya iyon ay 3 buwan na ang nakalipas. Ngunit, 2 buwang buntis ka lang, bago ang Marso. Sino ang nakipagtalik sa'yo noon? Kung hindi ako nagkakamali, bago ang Marso, nakipagtalik ka sa isang taong mababang kalagayan. May naganap na kasalanan, ngunit hindi pumayag ang iyong ama. Kaya kinailangan mong kumapit sa pamilyang Huo para ipanatili ang iyong dangal. Tama ba ang sinabi ko? Hindi siya isang taong mababa. Mababang katayuan lang ang meron siya. At guwapo naman siya. Matalino siyang magsalita. Siya O. Ay, Ginoong Lin. Totoo. Nakakahiya ako para sa'yo. Na may ganung anak na babae ka. Nakakahiya talaga. Ikaw, kahiyahiyang nilalang, hindi ka pa ba kontento sa kahihiyan mo? Lumayas ka na. Ay, Uy, Boss Lin. Mga gamit mo. umalis. Hindi na, hindi na. Ihahatid namin sa bahay ninyo sa ibang araw. Huo Nanfeng, ang asawa mo, napakagaling, di ba? Sikat na online na manunulat. Ganitong maliit na problema, madali niyang malulutas. Ang galing! Ngunit ano ba ang tawag sa sikat na yan? Ano ba talaga yon? Mukhang madalas ning binabanggit yan. Ay, Tangshin. Mukhang minaliit kita dati. Mula ngayon, manimirahan ka kasama ni Huo Nanfeng. Ikaw, kailangan mo pa siyang tulungan. Huo Laoye, napakabait ninyo. Simula ngayon. Sa buong pamilyang hupalamutihan ang bahay. Ihahanda para kay Huo Nanfeng at Tangshin ang kasal. Yehey! Naging permanente na ako. Na permanente na. Huo Nanfeng, Tangshin, huwag kayong masyadong magdiwang ng maaga hanggat nandito si Huo Yunyan sa pamilyang Huo. Hindi ninyo kailanman makukuha ang kayamanan ng pamilyang Huo. Sino? Ako, Jinang. Ang sarap ba ng pakiramdam na tuluyang nag-iisa at wala ng matatakbuhan? Chen Shuming. Nanggangahas ka pang gumalit? Jinang, Hindi mo alam. Sabik na ako na magpatanggal ng kalamnan at balat mula sa'yo. Hewain sa maliliit na piraso. tama na, Ginang. Bilang asawa, kilala kita. Hindi bobo ang ginang. Kung totoong ganun kakagahi, noon pa sana ginawa mo na ako. Sabi mo, ano ba talagang dala mo rito? Ako talaga namang nagkamali ako ngayon. Ang Lin Xinyao at ang ama niya sadyang walang kwenta. Sinabi ko na nga, yung mag-ama mula sa pamilyang Lin, mga tanga. Paano nila maisip na gumamit ng peking pagkakabangga, paghahain ng kaso, upang siraan ang plano ng pamilyang Hu? So ikaw pala ang nasa likod na nagpapalakad? Huo Nanfeng ay papakasalan na ang walang hiya na alipin na yon. Ibibigay ng iyong ama ang lahat ng kayamanan ng pamilyang Huo sa kanyang mga kamay. Pagdating ng panahon na yon, itatalaga ka na lang kapag wala ng silbi, Ginang. Akala mo, hindi ko alam? Sige. Oo, naintindihan ko. Jinang, hindi mo ba napapansin na ngayon si Tangshin ay iba na kumpara dati? Tama. Malaki ang pagbabago ng kanyang ugali. Parang naging mas matalino siya. Mahirap patayin si Huo Nanfeng at yun ay dahil kay Tangshin. Kaya naman. Kung mahirap patayin si Huo Nanfeng, madali na siguro patayin ang walang hiya na alipin na ito. Hindi ba mas madali? Ang mga nangyari noon kina Ye Meinyang at Lin Xinyao, maaari kong patawarin at hayaang lampasan na. Ngunit na yon, kung muli kang manlilinlang sa akin, sisiguraduhin kong mas masahol pa kaysa kamatayan ang iyong haharapin. Jinang, ako'y tunay na tapat sa'yo. Buong-buong puso ko para sa'yo. Walang ibang balak. Pakababa mo ako. Bilis, pakababa mo ako. Bukas ikaw na, legal at lehitimong asawa.
Ano bang takot ko? Huo Nanfeng. Huo Laoye, hinihiling kayong pumunta sa Silid Aklatan para mag-usap. Huwag magulo. Kung sakali at sila Oye, talagang tatawag sa'yo, anong gagawin mo? Sige. Alis ako agad. Maghihintay ka hanggang bumalik ako. Opo. Ginang, pakiusap. Tunay ngang kayo ang may gawa nito. Akala ko nga palalayain ko na kayo, ngunit lagi kayong nagpapalapit sa hangganan ng kapahamakan. Nagrereklamo ka ng pagpapakamatay? Sinasabi mo, pagpapakamatay, sa tingin ko, kayo naman ang mamamatay. Hanggang na yon, sabihin mo, sino ka ba talaga? Ako ang alipin na si Tangshin. Ganun ba? Ayaw mong magsalita ha? Kung di ka magsasalita, wala ka ng pagkakataon. Hindi ka ba natatakot na si Huo Nanfeng maghahanap sa'yo? Ang ulol kong kapatid ha? Kung wala kang ginagawang tagapayo para sa kanya, Ano pa ba ang silbi niya? Baka ikaw ang mali ang pagtantya sa kapatid mo. Ay naku, Tangshin, hintayin na lang bukas. Kapag hindi nakuha ni Huo Nanfeng ang nobya, hindi makakapagpakasal. Pagdating niyan, lahat ng ari-arian ng pamilyang Huo mapapasa sa asawa ko. Kay Huo Yunyan. Huo Yunyan. Kung kaya ng lalaking ito kang lokohin ng isang beses, hindi ka ba natatakot sa pangalawa? Anong sinasabi mo? Huwag. Kuya, nagkamali ako. Kuya, nagkamali talaga ako. Huwag mo akong saktan. Kayong dalawa. Sadyang bagay sila. Bagay? Aba, di bagay sa akin. walang gana makipagpaliwanagin. Patayin ninyo na siya. Tangshin, bumalik na ako. Tangshin, huwag ka nang magtago. May problema. Delikado si Tangshin. Tangshin! Gising ka. Nasaan si Tangshin ko? Tangshin. Nasaktan ka ba? San? Nakalimutan mo na? Ako black belt. Ika 500. Ikaw pala marunong ng martial arts. Naku, Diyosa, maawa ka. Babeng mandirigma, maawa ka! Hindi na ako muling gagawa nito. Babaeng mandirigma, maawa ka. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala para sa'yo? Pinakagusto kong makita ka na nagmamalasakit at inaalala ako. Sobrang pogi. Tara na. Alas 5 na ng madaling araw. Pabalik tayo para magpakasal. Saan sila? Hintayin nila kaming magpakasal. Babalik ako para panagutin sila. Ate, naghihintay na po ako. Naghintay na ako buong araw. Bakit na yon ka lang dumating? Ikaw pa rin ang babaeng kilala ko. Tangshin ba yan? Ako ngayon, pero may lisensya na ako. Bakit pa ako magpapakamahinahon?
Ikalawang kuya! Tinala ka ba para palabasin kami? Ikalawang kuya! 8! Laoy, may nangyari sa kanya. Anong nangyari? Anong nangyari kay Lao? Sabihin mo na! Pumanaw na si Laoye. Naku! Paano nangyari yan? Pinatay si Laoy. Laoye? Sino ang gumawa nito sa'yo? Laoye! Mananagot ang iyong anak para sa'yo. Ipaghihiganti kita, Laoye. Laoye! Honanfeng! Laoy, malinaw naman na nanghako na. Pagkatapos mag-asawa ka na, ibibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Huo sa'yo. Ibibigay lahat. Bakit kailangan magmadali ng ganito? Ate, inakala mong huhinala ako? Ako ba huhinala sa sarili ko? Hindi rin naman imposible. Ikaw! Huo Nanfeng. Ako at ang iyong ate, lagi kaming nakakulong sa maliit na madilim na silid. Paano kami makakalabas? Oo nga, asawa. Kahapon, pinigil silang pareho doon, sa loob ng madilim na silid. Kailan pa sila magkakaroon ng pagkakataon gumawa ng krimen? Sino pa kaya ang may gawa nito? Posible bang galing sa pamilyang Lin? Tangshin! Saan ka noong gabi kahapon? Kahapon ng gabi. Akin to. Ito ang araw ng kasal namin ng asawa ko. Araw ng aming pagsasama sa kama. Saan pa ba ako pupunta? Kung hindi ako nagkakamali, ang gintong hairpin na ito ay sa'yo, hindi ba? Talaga, ito nga ay regalo mula sa asawa ko. Ang gintong hairpin na ibinigay sa akin ng asawa ko. Ngunit, paano ito napunta rito? Baka ikaw, kagabi, nung pinaslang si Huo Laoye, ang iniwan mo. Hindi pwede. Ang aming Tangshin, hindi niya magagawa ang ganitong kasuklam-suklam na gawain. Kung ganun, paano mo ipapaliwanag ang hairpin na ito? Mag-isa si Tangshin, hindi niya kalaban si Huo Laoye. Sigurado akong may tumulong sa tabi mo. At magkakasama ninyong sinaktan ang amang iyon. Tama po, Jinang. Tiyak na si Huo Nanfeng dahil gusto niyang agawin para sa sarili ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Huo, kaya sinaktan niya si Huo Laoye at pinatay siya. Ayaw niyang ibahagi sa iyo bilang iyong pagiging nakatatandang kapatid ang bahagi ng kayamanan. Iyon ang motibo ng pagpatay sa ama. Tama ba? Siyempre nga! Kung hindi naman, walang kaaway si Huo Laoye sa kabiserang lungsod maliban sa pag-aaway tungkol sa ari-arian. Sino ba ang mag-iisip na pumatay sa kanya? Ibig sabihin, ang pagkamatay ng kuya, iyon din ang dahilan. Bata nga! Ang pagkamatay ni Yunjong ay ginawa rin ni Huo Nanfeng. Kapag ganito ang lohika. Talaga, ako ang pumatay. Kita mo, Ginang. Inamin na niya mismo. Mga tao, Nandito. dalhin ninyo ang mamamatay taong ito. Dalhin ninyo siya sa hukuman. Opo. May saksi at ebidensya. Kayong dalawa. Asahan ninyong kamatayan ng hatol. Madali, dalhin na. Tigil. Tingnan natin kung sinong maglakas loob kumilos laban sa akin. Anak at manugang. Laoye! Laoye! Patawad! 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 Ako? Hindi ako ang pumatay. Lahat ng ito ay ginawa ni Huo Nanfeng. Hanapin mo siya kung iyon ang hanap mo. Laoye! Wala kaming kinalaman sa lahat ng ito. Ito ay ginawa ni na Huo Nanfeng at ng isa pang kasabwat. Wala akong kinalaman. Nagsisinungaling kayo. Nakita ko mismo. Ang hitsura ng pumatay sa akin. Hindi sila yon. Imposible! May suot akong takip sa mukha nung araw na iyon. Paano kami pwedeng ganoon? Jinang, Huo Nanfeng! Hindi ka ba natatakot sa multo? Sino nagsabing multo, si Huo Laoye? Laoye! Laoye! Hindi pala kayo namatay! Hindi ako namatay. Nadismaya ka ba? sino ang pinatay namin kagabi? Baka Pinaghanda nila na pupunta tayo.
Anong nangyari sa'yo? Delikado si Huo Laoye. Paano naman posible? Ate at bayaw. Nakatong nakakulong pa sa maliit na madilim na kwarto. Kahit gustuhin nila gumawa ng masama, walang pagkakataon sila. Kung dahil sa isang sandaling kaligayahan, maaring mamatay ng walang saysay si Huo Laoye. Maghihinayang ka ba? Sig, iayos natin ang mga gamit. Umalis tayo na yon din. Ang masunurin mo. Hindi. Hindi ako maniniwala. Huo Yunyan ay papatay ng walang awa. Tangsin. Kahit ikaw, karaniwan sa ilang bagay. Tamang-tama ang hula mo. Ngunit tungkol dito, imposible. Huo Laoye, gusto mong malaman ang pagkamatay ni Kuya, ang totoong dahilan? Yun Theng. Hindi ba si Yun Zeng namatay dahil sa karamdaman? Huo Laoye, kung handa ka lang, makipagtulungan sa aming palabas. Ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Kuya, kiyak na lalabas. Itong suwail na babae, Huo Laoye, ngayon siguro naniniwala ka na? Ang masasamang tao, hindi kailanman magbabago dahil sa pagtitiis ng mabuti. Lalong lalala ang ginagawa nila. Dahil kumilos na sila, kailangan nating tumugon. di ko inakala na magpanganak ka ng ganitong walang utang na loob. Ay ipinaga... Laoye, kasalanan ko lahat. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ang anak mo isang beses. Talagang nagsisisi ang anak mo. Pakiusap na lamang. Huli na. Tawagin ninyo ang mga tao. Nandito. Dalhin ninyo ang dalawang salbahing ito. Ihatid sa hukuman. Opo. Huwag kayong lumapit. Huo Nanfeng. Dalhin siya. Opo. Hindi! Milady, pakiusap. Sakripisyo nawa ninyo. Ako patawarin ninyo. Ang anak ninyo, Huo Nanfeng. Hindi pa tayo natatapos. Simulan na. Sumasamo po, Ginang Punong May Bahay. Tindahan ng pila. Ngayong linggo, ang promo ng Ginang membership, 40% na bawas. Dumarami ang mga customer. Sobrang abala kami. Hindi na talaga namin kayanin. Magbukas tayo ng ilang sangay para hatiin ang mga customer. Opo, Ginang Punong May Bahay. Ayusin ko ito agad. Susunod. Laoye. Ang pinili kong pangunahin na may bahay. Hindi ba magaling? Siyempre naman. Hindi ba dahil sa akin, may paningin na nakakakita ng hiyas? Nung una, kung noon ay talagang hindi ka pumayag, hindi magkakaroon ng ganito ngayon. Ang pamilyang Huo natin, nagmumulaklak at yumayabong. Sige kayo ang may pinakamaraming kredito. Okay na ba? Siyempre. Ay, ganda naman. Ay, pero bago lahat, sasabihin ko ng diretso Kung sakali sa hinaharap kong umakto ka laban sa akin na ang inyong munting Diyos ng kayamanan, hindi maganda yon. Kapag natuklasan ko lang papatayin kita, walang awa. Sige. Susunod kami lahat. Tangshin. Ay, saan ka pupunta? May sakit si Tangshin. Kailangan kong magmadaling hanapin ang doktor niya. Tingnan mo yung itsura mong tanga. Magiging lolo na ako. Ha! Ay, magiging tatay na ako. Oo nga. Laoye. May supling na ang pamilyang Huo.
Anak, narinig mo ba sinabi ni Laoye? Buntis pa lang siya. 1 buwan pa lang. Buntis pa nga. Embryo pa lang. Hindi ko care kung anong yugto ng fetus siya. Anak ko! Siguradong maririnig niya ang sabi ng tatay niya. Ako, 1 taong nagmula sa ibang panahon. Sa katawan na ito, hindi ko alam kung gaano katagal ako makakabili rito. Sa mundong ito, mananatili. Natakot ako na ang kaligayahang ito, baka isang araw maglaho. Siguradong iniisip niya ngayon ang isang bagay. Bakit hindi ko marinig? Teka, siguradong kailangan niya ng halik muli. Bakit parang sumasakit ang puso ko bigla? Naiyak ako. Naghahalikan na kami lahat. Bakit hindi pa rin ako makarinig? Baka. Nawala na ba sa akin ang kakayahang makinig sa puso? Ang kakayahang tumingin sa loob ng puso? Ay naku. Laoye iyan, ang anak ko na ipinanganak. Kailangan mo bang mabilisan ng ganyan? Ikaw pa rin ang anak ko. At ito ang aking panganay na apo. Pwede ba akong hindi mag-alala? Isinilang na. Huo Nanfang Dali. Hayaang yayakapin ng tatay ang bata. Hayaan mo muna akong humawak. Hindi pa ako nagsasawa sa pagyayakap. Ikaw, marami ka pang oras para humawak? Halika, pahawakan muna ng tatay. Saan ba ito? Ako na modernong alipin ng buhay. Paano ako napunta sa sinaunang panahon? At naging apo pa ng iba. Naku! Anong gagawin ko ngayon? Sino-sino ang nagsasalita? Walang nagsasalita ah. Ang pamilyan ito, mukhang mayaman naman. Sa buhay ko, Siguro hindi na ako magkukulang sa pagkain at damit. Hindi tama. Ang tinig na ito parang nanggagaling sa bata. Oo nga ako yan. Laoye, ang narinig mo ay ang boses ng puso ko. Huo Nanfang. Bilisan, patingin mo rin sa bata. Huo Nanfang? Hindi ba kasi Huo Nanfang iyon? Ako, Huo Zixin, ay nag-time slip at napunta sa nobelang isinulat ko mismo. Bilang sikat na manunulat ng web novel sa nobelang ni Tang Xin. Nagkataon na naging anak niyang lalaki ako. Ayun ang saya, may mapapanood na magandang eksena. Hindi ko akalain na maririnig ko ang tinig ng loob ng anak ko. Ang anak ko pala ay galing din sa paglalakbay sa panahon. Tuloy ka na. Opo. Asawa, anong nangyayari sa'yo? Di ko rin alam bakit. Kamakailan lang pakiramdam ko ay sobrang pagod. Ipapakuha ko ng doktor agad. May masamang kutob ako. Asawa, anong sinasabi mo? Asawang Kino. May kailangan akong aminin sa'yo. Sabi mo, Hindi ako tagapanahong ito. Ako'y mula 1,000 taon sa hinaharap, sa modernong panahon. Nagsulat ako ng isang nobela. Kayo, lahat kayo ay akin. Kayo ang mga tauhan sa nobela ko. Kaya naman, palagi akong may kakayahang makakita ng hinaharap. alam ko ang lahat ng ito. Ngunit, kamakailang lang ramdam ko na hindi maganda ang pakiramdam ko. Siguro dahil binago ko ang katapusan ng kwento, kaya bumabalik ang ganti. Kung balang araw ako'y mawawala. Huwag kayong malungkot, ha? Dalhin ninyo ang mga bata, mabuhay kayo ng maayos. Mami-miss ko kayo. Tangshin, nasaan ka? Tangshin! Tang Xin!
Naka-overtime ka pa rin pala. Ah, oo. Tapos na ang draft. Pinapapala ko yung bagong scriptwriter sa inbox mo. Tingnan mo agad. Hindi pala nakapagtataka kung bakit gulo ang plot ko. Ayan, kaya pala magulo. Eh di pala baguhan ang gumawa. Sila ang nag-continuation para sa akin. Sino siya? Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Hindi mo siya makikita. Bakit? Itong si Huo Jichin. Pagkatapos niyang magsulat, hindi ko alam kung saan sila napunta. Huo Juxin. Oo nga. Anong nangyari? Siya. Paano siya nakapasok? Nakarating siya sa katawan ng anak ko. Ang galing naman, parang mahiwaga. Hindi ko dapat. Hinayaan ko kayong mga ito. Araw-araw magsulat tungkol sa mga crossing or pingkas. Nakapermanente na ako. Nakapermanent na ako. Bakit kayong lahat parang nabaliw na? Sige na, umalis na kayo ng maaga. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit pakiramdam ko parang panaginip ito? Pero sobrang totoo din. Huo Nanfeng. Ano ba talaga ang nangyari? Kahit ano pa man, ang libro ko at kay Huo Nanfeng, siguradong konektado. Huo Nanfeng. Tiyak na magkikita pa tayo. Tangshin.